Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay. Sa landas kong daraanan, liwanag na tumatanglaw. Taimtim ang pangako kong ang utos mo ay susundin. Tutupdin ko ang tuntuning iniaaral mo sa akin. Labis-labis o Yahweh ang hirap kong tinataglay. Sang-ayon sa pangako mo, pasiglahin yaring buhay. Ang handog kong pasalamat, Yahweh, sana ay tanggapin. Yaong mga tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Tayo po ay magpatuloy sa pagmumuni-muni sa harapan ng ating Panginoon. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw yung aming kublihan, Ikaw yung aming kanlungan. Kaya nga ba sa umagang ito'y sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, lumalapit po kami sa iyo at nagpapasalamat sa araw na ito, sa aming pagsamba. Maraming salamat sa buhay, sa kalakasan, sa iyong pagpapala, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay. Panginoon, aming itong itinataas at ipinagpapasalamat po sa iyo. Gayon din, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa bagong taon, 2021. Papasalamat kami, Panginoon, at naroon yung aming pagnanais, naroon yung aming pag-asa na ang aming mga naisin, ang aming mga nais mangyari sa iyong kalooban ay magkaroon, Ama, ng mga katugunan, Panginoon. Ama, hayaan mo na ang lahat ng mga bagay na ito'y aming ipagpasalamat. Panginoon, patawad. Patawad sa aming mga pagkukulang, pagkakamali, mga pagkakasalang nagawa. Intention man o hindi intensyon, Panginoon, aming itong inilalapit at aming itong pinagsisisihan, Panginoon. Ama, hayaan mo na patuloy po kaming lumapit sa iyo. Patuloy naming dalangin ang aming bansa sa anumang kanyang kalalagayan, ang mga taong naghihirap dulot ng pandemyang ito, lalong higit yung mga mayroong mga karamdaman. Panginoon, ang kagalingan, Panginoon, ang sumakanila.
at naway maranasan nila, Panginoon, na Ikaw ang Diyos na kailangan nilang tawagan, panaligan, pagtiwalaan, sapagkat walang makatutulong sa kanila kung hindi Ikaw lamang ang pangalang Jesus, Panginoon. Ama, hayaan mo na patuloy namin dalangin ang aming Pangulo sa kanyang pangunguna kasama ng kanyang gobyerno, gayon din ang aming iglesia sa kanyang pangkalaganapan, ang lahat ng aming mga tagapanguna, mga generales, obispo, pastor, itinataas po namin ito sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming iglesia. Ama, nadalangin din namin sa iyo ang nalalapit na first fruit offering, Panginoon, na kung saan sa linggong darating isasagawa namin, Ama, ang first fruit offering. Pagpalain mo, Panginoon, ang gawaing ito. Ipinaparemind mo sa bawat sambahayan. Yung sa kabila ng pandemya, kami ay magkakaloob, Panginoon, ng aming unang ani. Panginoon, pagpalain mo yan, Ama. Panginoon, dalangin din namin naman sa iyo ang iglesia ng Tipas, dito sa Tipas. Panginoon, ang lahat ng mga tagapanguna, ang konsilyo, ang lahat ng mga gumaganap sa aming konsilyo, pagpalain mo po sila, Panginoon. Dalangin namin sa iyo ang lahat na may mga karamdaman, ang kagalingan ang sumakanila. Dalangin namin sa iyo ang bawat sambahayan, ang mga magulang, sa kanilang pangunguna, sa kanilang mga anak, ikaw ang kumatagpo po sa kanila, Panginoon. Iniaasa po namin sa iyo ang lahat ng mga bagay. Kaya nga ba, Ama, hayaan mo na sa ganitong kalalagayan, pagpalain mo ang aming pagsamba. Maraming salamat, Ama. Ang lahat na ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Huwag ka nang manglulupay-pay, Diyos ang mapatnubay, pakpak niyang mapagmahal, ika'y lulukuban. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat sa paggawa araw-araw, kundi magtagumpay sa mapanganib na daan. Siya ang kaakbay. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat. Ang lahat mong kailangan, siyang magbibigay. Dalangin mo'y pakikinggan, di ka tatanggihan. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa paglalakad at sa bawat landas. Diyos ang mag-iingat. Mabigat man ang pagsubok, siyang magkukup sa dibdib niya ang iyong lungkot. Lulunasan ng Diyos. Diyos ang mag-iingat sa iyo sa
Tayo po ay dumako sa tugunang pagbasa na matatagpuan sa Awit 16, 1-3 at 5-11. Ang hindi naglilikat na pagtitiwala. Ingatan mo ako, O Diyos, sapagkat sa iyo nanganganlong ako. O kaluluwa ko, iyong sinabi sa Panginoon, ikaw ay aking Panginoon, ako'y walang kabutihan liban sa iyo. Ang Panginoon ay siyang bahagi ng aking mana at ng aking saro. Iyong inaalalayan ang aking kapalaran. Aking inilagay na lagi ang Panginoon sa harap ko, sapagkat kung siya ay nasa aking kanan, hindi ako makikilos. Sapagkat hindi mo iiwan ang aking kaluluwa sa Sheol, ni hindi mo man titiisin ang iyong banal ay makakita ng kabulukan. Tayo pong lahat, iyong ituturo sa akin ang landas ng buhay. Nasa iyong harapan ang kapuspusan ng kagalakan. Sa iyong kanan ay may mga kasayahan magpakailanman. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at kay Hesukristo na anak na bugtong niya. Panginoon natin, na sa hiwaga ng Espiritu Santo, ipinanganak ng Birheng Maria, nagdamdam ng hirap sa kahatulan ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, sa 3 araw ay nabuhay sa mga patay, umakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang humukom sa mga buhay at mga patay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang kapatawaran sa mga kasalanan, ang kabuhayan ng katawan, at ang buhay na walang hanggan, siya nawa. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Tayo pong lahat ay tumayo, umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita ipagpapalik, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. 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 Kailan may di kita ipagpapalik,
pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Habang buhay, papupurihan ka. Habang buhay, maglilingkod sa'yo. Habang buhay, pag-ibig ko sa'yo'y iaalay. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Kailan may di kita'y pagpapalit, pagkat sa piling mo'y langit. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Mahal na mahal kita, Panginoon. Hinamag at tinawanan, ngunit hindi ka lumaban. Pagkat laman ng isip mo, lubos naghaligtasan ko. Ibinigay ang buhay mo para sa bagong buhay ko. Pagkat sa isip mo'y ako minamahal ang tulad ko. Pag-ibig mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo.
mong kay ganda sa iyong krus ibinuhos, O Jesus, inalay mo. Pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda, pag-ibig mong kay ganda. Tayo po ay tumayo para po sa pagbasa ng talata na ating pagbabatayan. Sabi sa Ingles, My God sent His angel and shut the mouths of the lion. Sa Tagalog, ang Diyos ko ay nagsugo ng kaniyang anghel at itinikom ang mga bibig ng mga leon at hindi nila ako sinaktan. Palibhasay sa harap niya ay nasumpungan akong walang sala. At gayon din sa harap mo, O Hari, wala akong ginawang kasamaan. Tayo po ay sandaling manalangin. Aming Diyos, Diyos na banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na aming pinaglilingkuran. Hayaan mo na sa umagang ito ay sasamba po kami at sa kapangyarihan ng iyong salita na aming pagbabatayan, na ang iyong salita na ito ang magiging palatuunan ng aming pag-aaral. Pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo ang makikinig ng iyong salita at maging pagpapala ito sa buhay ng iyong mga anak. Marami pong salamat, Ama. Ang lahat na ito'y aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Sa umagang ito ay muli nating pag-aaralan at mamamalas natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa anumang kanyang kapanahunan. Walang ibang Diyos kung hindi siya lamang. Siya ang Diyos noon, ngayon, at magpakailan paman. Ang kanyang isipan ay hindi nating isipan at magkaiba ang daan niya sa ating daan. Ang daat isipan niya ay hindi maaabot ng ating akala. Kay Hesukristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Sa buhay ni Daniel, ano ba yung ating natatandaan? No? Natatandaan natin yung siya ay inilagay doon sa kulungan ng mga leon. At nagsugo ang Diyos ng kanyang anghel upang itikom ang mga bibig ng mga leon at iniligtas si Daniel. Sabi ko nga kanina, ito yung ating palatuunan ng ating pag-aaral. Ano ba ang katangian o kakayanan nitong si Propeta Daniel? Maayos ang kanyang relasyon sa kanyang Diyos at sa tao at kay Haring Dario. Sa chapter 6 ng Daniel, ating nabasa na ang haring ito ay pumili ng 120 na pinuno ng mga rehiyon sa buong kaharian. Pumili ang hari ng 3 mamamahala sa mga pinuno ng rehiyon. At isa rito si Propeta Daniel. Sa 3 pinili ng hari, si Propeta Daniel ang pangunahin dahil sa kanyang karudungan
at katapatan niya sa paglilingkod. Siya ay isang taong kinakasihan ng espiritu ng mga banal na Diyos. Noong panahon ni Haring Nabucodonosor, nagpakita siya ng pambihirang katalinuhan, tulad ng katalinuhan ng mga Diyos. Ang lalaking yaon ay hinirang noon ng hari bilang pangunahing salamangkero, engkantador, manghuhula at astrologo. Dahil sa pambihira niyang talino sa pagpapaliwanag ng mga panaginip, bugtong at paglutas ng anumang palaisipan. Kung nabasa ninyo sa inyong pagbabasa sa Book of Daniel, doon sa Daniel 5:25 to 28, ito yung inyong mababasa, sapagkat nung panahon ni Belshazzar ay nagkaroon ng isang kasiyahan. At sa panahon ng kasiyahan nila ay mayroong isinulat, may sumulat na kamay doon sa pader, at ito yung nasulat. Mene, mene, tekel, parsin. Aramaic word. Ang ibig sabihin, mene, ibig sabihin, numbered. Ang ibig sabihin, nabibilang na ang araw ng iyong kaharian pagkat wawakasan na ito ng Diyos. Tekel. Ibig sabihin, wait. Tinimbang. Ikaw ay tinimbang at napatunayang nagkukulang. Parsin or divided. Ang kaharian mo ay mahahati at ibibigay sa Media at Persia. At nangyari nga ang mga ito at naging hari si Haring Dario. Ang kanyang mga katangian at mga nagawa upang balaki ni Haring Dario na ilagay si Daniel na tagapamahala ng buong kaharian. Alam na natin ang mga pangyayari. Napagplanuhan si Daniel hanggang ilagay siya sa kulungan ng mga leon. Subalit ang lahat ng iyon ay napagtagumpayan niya sa tulong ng makapangyarihang Diyos. Pinatikom ang mga bibig ng mga leon na isinugo ng kaniyang Diyos. Kung ating titignan, sabi ko nga kanina, sinabi natin yung kanyang mga katangian, kakayanan, accomplishments. Ano ba yung kakaiba kay Daniel? Nalaman natin yung kaniyang mga katangian, kakayanan, mga nagawa. Ganun pa man, ang makikita natin sa kanya ay yung kanyang pananampalataya sa kanyang Panginoon. Para sa kanya, ang utos ng Diyos ang kanyang prioridad, hindi ang utos ng tao. Doon sa Book of Acts, chapter 5, verse 29, may pagkakataon ay basahin ninyo. Doon ay pinagbawalan sina Pedro at ang ibang mga apostol na patuloy na mangaral. Pinagbawalan sila. At ito yung nasulat. Ang sabi nga doon, ngunit sumagot si Pedro at ang ibang mga apostol, ang Diyos ang dapat naming sundin, hindi ang tao. So kaya nga sabi ko
itong si Daniel, no, ang kanyang prioridad ay yung kanyang maaring nabasa, narinig tungkol sa pagsunod sa kanyang Diyos. No? Kaya nung nalaman ni Daniel yung nilagdaan na ng Haring Dario yung kautusan na for 30 days walang sasamba sa ibang Diyos kung hindi sa Kanya lamang. Para kay Daniel, walang makapagbabawal sa Kanya upang hindi siya manalangin. Noong nalaman niya yung kautusan ng hari, umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinaugalian. Sabi doon 3 beses si Daniel kung manalangin sa maghapon. Mapalad tayo, no? Malaya tayong nakakapanalangin. No? Noong panahon ni Daniel, pinagbawalan ang pananalangin. Sa ating buhay ngayon, kung nga noong nagka-lockdown, no? Mainit ang pananalangin ng marami, no? Pagkat hindi nila alam yung mga mangyayari sa mga sumusunod na araw. No? Tatandaan ko sa ngayon, ang ating iglesia, di ba? Sa tuwing tayo ay sasamba, tuwing linggo, ay nakikita natin sa pagbabalita yung oras ng pananalangin sa maghapon. Sino po ba yung nakasusunod ng panalanginan natin from 9 a.m., 3 p.m. at 9 p.m. Kaya nga, isipin natin meron bang nakasusunod ng pananalangin ito? Sabi nga ay, si Daniel, nung nalaman niya yung kautusan, siya ay lumuhod at nanalangin sa Diyos 3 beses maghapon, gaya ng kanyang kinaugalian. Doon sa ibang version ang sabi doon siya ay lumuhod, nanalangin 3 beses, nagpasalamat. Ano? Sa panahong iyon, na kung saan, yun yung dati niyang ginagawa. Tingnan natin, pansinin natin, yung nandang huli, gaya ng kanyang nakaugalian. Nakaugalian. Kasama na sa schedule ni Daniel ang manalangin sa maghapon. Nasa ugali na niya ang pananalangin. Habit na ni Daniel ang pananalangin na ituro ng kanyang mga magulang ang ganitong pananalangin. Mga magulang, paano ba tayo manalangin? Ilang beses ba tayo manalangin sa maghapon? Nasusunod ba natin yung panahon ng pananalangin natin na tinakda? Alam natin yung iba hindi nakagagawa nito. Subalit,
ang maganda rito ay yung maging ugali natin, yung manalangin. No? Pwede namang ibang oras natin gawin ang pananalangin. Ang mahalaga ay nagagawa natin yung pananalangin sa loob ng isang araw. Kaya napakalaga po ng pananalangin. Hindi lamang sa panahon na kumbaga kailangan lamang nating manalangin kasi meron tayong kailangan. Ganun din sa ating Sunday worship. No, nais ko idagdag na rin ito. Sunday worship at midweek worship and prayer time. Nakikiisa ba tayo sa mga gawaing ito sa recorded na gawain? Sa ating pagsamba, makikita natin. No? Kasi nga, lalo higit sa midweek worship, no? Nakikita natin kung ilan ang nanonood ng worship na iyon. O yung mga gawain pa natin. Subalit, ang tanong ko nga, no? Nagagawa ba natin o nakikiisa ba tayo doon sa mga ganong gawain? No? Nagagawa ba natin ito sa panahon na ating napagkasunduan na ang midweek worship, na ang Sunday worship, sa ganitong oras, tayo ay nagkakasama-sama. No? Kasi nga, recorded, pwede kang mag-worship ng oras na gusto mo. Oh, nangyayari yun. Napuyat ka ng gabi, tinanghali ka ng gising, hindi ka nakigising, o hindi ka naka-attend ng Sunday school and then ng worship, hindi mo nga mapapanood o hindi ka makakasamba sa 9 o'clock. At iisipin mo, mamaya pwede ko namang panoorin yan ng 10 o'clock, 11 o'clock, kung ano yung oras na gusto mo. Subalit, mainam kung sama-sama tayong nananambahan sa oras ng ating napagkasunduan. 9 a.m. 8 a.m. ang Sunday school, 9 a.m. ang Sunday worship. Daniel 6:26-27, no? Ito yung nakaligtas na si Daniel sa mga leon. Nailigtas na siya ng anghel ng Panginoon. No? At nandun ang katuwaan nitong si Daniel at gayon din ni Haring Dario. No? At ang sabi diyan sa Daniel 6:26-27, sa lahat ng kinauukulan, iniuutos ko sa lahat kong nasasakupan na matakot at gumalang sa Diyos ni Daniel. Siya ang Diyos na buhay at maghahari magpakailanman. Hindi mawawasak ang kanyang kaharian at mananatili habang panahon ang kanyang kapangyarihan. Siya ay nagliligtas. Gumagawa siya ng mga kababalaghan sa langit at sa lupa. Siya yung Diyos ni Daniel at ang ating Diyos na pinaglilingkuran. Purihin ang ating Diyos. Kung titignan natin, no, noong nakaraang taon, pumasok na yung pandemya o yung virus na ito. For 9 months, March to December, 9 months yun. At ngayon, 2021 January, at hindi nating alam kung kailan ito matatapos. Ito yung ating palaging
pinapanalangin. Ngayon ay may vaksina at patuloy pa rin nating nararanasan pagkat hindi naman ganun kadali yung vaksina ito. No? Kaya nandun yung ating pag-asa na anumang kalalagayan ng bawat isa sa atin, naroon yung ating pag-asa na ang Diyos na ating sinasampalatayanan, katulad nitong si Daniel, na anumang kalalagayan ng kanyang buhay, ito man ay ipagbawal yung pananalangin, anuman ang iuutos sa kanya, nandun yung kanyang pananampalataya. Inuunan niya ang Diyos sa kanyang buhay. Nandun yung kanyang pananampalataya, nandun yung panahon ng kanyang pananalangin, nandoon yung maaaring yung salita ng Diyos ay nasa sa kanya. Yung mga pangako ng ating Panginoon nasa sa kanya. At sabi nga dito, pinakamalagay, kinakasihan siya ng Espiritu ng ating Panginoon. Naway gayon din sa buhay ng bawat isa sa atin. Kung papaano natin nakilala ang ating Panginoon, kung papaano natin nakita yung kadakilaan ng pag-ibig ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin, nakita natin, naranasan natin ang kahabagan, ang biyaya ng ating Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Naway sa taong ito, 2021, sa panahon pa rin ng pandemya, ay makita sa ating mga buhay ang pananambahan, pananalangin, pagbabasa ng salita ng Panginoon, at mga ministry na sa tingin natin ay magiging kagamit-gamit tayo sa ating Panginoon. Lalong higit sa pagpapahayag ng salita ng ating Panginoon. Ang biyaya ng ating Panginoon Jesucristo ang siya nawa nating patuloy na maranasan sa buhay nating lahat. Tayo po ay manalangin. Aming Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat sa araw na ito, araw na pagsamba po namin sa iyo. Maraming salamat sa biyaya mo, pagpapala, sa kabutihan mo na patuloy naming nararanasan at lalong higit sa iyong salita na magiging pagpapala sa buhay ng bawat isa. Ama, lahat na ito yung aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Water you turn into wine. Open the eyes of the blind. There's no one like you. None like you. Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater, our God is stronger. God, you were higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God.
Into the darkness you shine. Out of the ashes we rise. There's no one like you. None like you. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater. Our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? And if our God is for us, then who could ever stop us? And if our God is with us, then what can stand against? Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Our God is greater, our God is stronger. God, you are higher than any other. Our God is healer, awesome in power. Our God, our God. Tayo po ay manalangin. Panginoon, patuloy po kaming sumasamba po sa iyo at sa bahaging ito ay kami ay malayang makapagpapasalamat. Anuman ang iyong ginawa, anuman ang aming natanggap na nagmula po sa iyo, ang sabi mo, ang lahat ng ito ay ang naisin mo'y aming ipagpasalamat, Panginoon. Kaya nga ba, Ama, maaari ang iba ay nagdaos ng kaarawan, ang iba ay nagdaos ng anibersaryo ng kasal, ang iba ay nandun yung kanilang patuloy na pagpapasalamat sa mga biyayang kanilang tinanggap. Sa pamamagitan ng pagpapatong ng kamay ng iyong abang lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang basbas. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan kayo. Paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan mula ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang at ng tanang sanlangitan. Amen. Tayo ay manalangin. Aming Diyos, maraming salamat sa araw na ito. Maraming salamat sa aming pagsamba. Maraming salamat sa aming pakikinig ng iyong salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa. Panginoon, sa pamamagitan ng pagtataas ng kamay ng iyong lingkod, igawad mo, Ama, ang iyong makapangyarihang bendisyon. Ang biyaya ng ating Panginoon Kristo, ang pag-ibig ng Ama,
ang pakikipisan ng banal na Espiritu ang siya na mag-ingat at mag-ampon sa atin mula ngayon at magpakailan-kailanman. Amen. Ang Tipas Unida Church na binuo sa pag-ibig ng Diyos ay iglesyang matatag, nakakaisa sa pananampalataya, huwaran at ilaw sa pamayanan, at lumalakad sa gabay ng Espiritu Santo na ang layunin ay humayo at ipalaganap ang banal na salita ng Diyos. Magandang umaga po sa ating lahat para po sa ating mga pagbabalita ngayon pong January 10, 2021 sa atin pong naging Sunday Worship Service. Ang nagbigay po ng mensahe, Reverend Fermin Lantan. Tanging awit ang inyo pong lingkod, Praise and Worship sa pangunguna ni Sister Aya Marzol. Hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo. Narration leader, Sister Pearl Katahan. At video editor, Brother Nuri Ordonez. Para naman po sa ating midweek service and prayer meeting ngayon pong January 14, 2021 sa ganap po na 7:30 ng gabi, ang magbibigay po ng mensahe Assistant Pastor Jojo Filio, testimony Sister Chona Pagkalinawan, praise and worship sa pangunguna po ng ating praise and worship team, hymns leaders po natin Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, at video editor Brother Joshua Talampas. Narito rin po ang mga magiging speakers pa ng ating midweek service. Sa January 21, Assistant Pastor Joey Talampas at January 28 naman po, Assistant Pastor Ed Bay. Para naman po sa ating Sunday Worship Service sa darating pong January 17, 2021, ito po ay sa ganap na 9 ng umaga. Ang magbibigay po ng mensahe, Predicador June Pagsisihan, Tanging Awit Encabo Siblings, Praise and Worship sa pangunguna po ni Sister Rona Ramos, hymns leaders po natin, Sister Grace Cayabyab at Sister Wendy Encabo, narration leader, Assistant Pastor Joey Talampas, at video editor, Brother Nuri Ordonez. Paalala naman po mula sa M310 Club, ang atin pong mga ikapo ay maaari nating i-deposit via BPI Savings Account Number 0203-179065. Ang account name po ay Tipas Unida Church. Pwede rin po natin itong i-transfer via GCash. Ang GCash number po ay 0917-531-2614 at ang account name ay Lady Adelaide Filio. Ang deposit slip or transfer confirmation ay kunan ng picture sa phone at ipadala as private message kay kapatid na Lady Filio para ma-record. Ang atin din pong mga ikapo ay maaaring ibigay ng cash, iabot sa tahanan ng kapatid na Dr. Nep Ordonez, lakipan ng pangalan, petsa at halaga. Makikita rin po natin ang schedule ng atin pong Bible reading and reflection para sa linggong ito. Tayo po ay pagpatuloy na makiisa at magsama-sama sa atin pong pananalangin araw-araw. Ito po ay sa ganap na 9 ng umaga, 3 ng hapon at 9 ng gabi. Karagdagang pagbabalita naman po para po sa ating council, magkakaroon po ng meeting. Ito po ay ngayon pong January 10, 2021, ganap po na 2 ng hapon via Zoom. Atin naman pong batiin ang ating mga kapatira na magdiriwang ng kanilang kaarawan para sa linggong ito. Ngayon pong January 10, Sister Athena Mendiola at Sister Mika Reyes. Sa January 30 naman po, Sister Filma Jimenez.